Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 11 at ang akin pong isi-share dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po rito sa talatang ito, tinalo ni Saul ang mga Amonita. Ang Jabes Gilead ay kinupkop ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran nila ang lungsod, nagpadala ng sugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, kung magkakasundo tayo, ipasasakop kami sa inyo. Sumagot si Nahas, makikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon ay mapahiya ang buong Israel. Sinabi ng mga pinuno ng Jabes, bigyan po ninyo kami ng 7 araw para may balita sa buong Israel ang aming kalagayan. At kung wala pang tutulong sa amin, isusuko na kami sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 11 verses 4 to 5. Ito po ay kay Sis Ayet verse. Ito po ang nakasulat. Dumating ang mga mensahero sa Gibeah kung saan nakatira si Saul. Nang sabihin nila sa mga tao ang sinabi ni Nahas, humagulgol ang lahat. Nang oras na iyon, pauwi si Saul galing sa bukid niya na hinihila ang kanyang baka. Nang marinig niyang iyakan, nagtanong siya, ano nangyari? Bakit nag-iyakan mga tao? Kaya sinabi ng tao sa kanya, ang mensahe ng mga taga-Jabes. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 11, verse 6 to 7. Pagkarinig nito, nilukbuban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng 2 baka at pinagpira-piraso ang mga iyon. Pagkatapos, ibinigay yon sa mga sugo at inutos na ipakita sa buong Israel, lakip ang ganitong bilin, ganito ang gagawin sa mga baka ng sinumang hindi sasama kay Saul at kay Samuel pakikipagdigma. Ang mga Israelita ay nakadama ng mga tinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 11 verses 8 to 9. Ito po ay kay Sis Hasmin and family. Ito po ang nakasaad. Tinipon sila ni Saul sa Bisik. 3,000 ang galing sa Israel at 30,000 ang galing sa Judah. Sinabi nila sa mga mensahero ng Jabes Gilead, sabihin ninyo sa mga kababayan ninyo, bukas ng tanghali, maliligtas kayo. Nang sabihin ito ng mensahero sa mga kababayan nila, tuwang-tuwa ang lahat. Yun lang po, maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isi-share ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 11 verses 10 to 11. Ito po ang nakasaad. At sinabi nila sa mga Ammonita, bukas susuko kami sa inyo at gawin ninyo sa amin kung ano ang gusto ninyo. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay hinati na ni Saul sa 3 grupo ang kanyang hukbo. Nang mag-umaga na, sinalakay nilang kampo ng mga Amonita at pinatay silang lahat hanggang tanghali. At ang mga natirang buhay ay nagsitakas. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 11 verses 12 to 13. Ito po ay kay Miraflor. Ito po ang sinasabi. Pagkatapos ng digmaan, sinabi ng mga Israelita kay Samuel, sino-sino ang mga nagsasabing hindi natin dapat maging hari si Saul? Dalhin ninyo sila sa amin at papatayin namin sila. Pero sinabi ni Saul, walang papatayin ni isa man sa araw na ito dahil ngayon ay iniligtas ng Panginoon ang Israel.
Yun lang po. Maraming salamat po rin ng Panginoon. God bless. Magandang papapalang gabi po sa atin lahat. Ang aking pambabasahin matatagpuan sa 1 Samuel chapter 11 verses 14 to 15. At sinabi ni Samuel sa mga tao, magpunta tayo sa Gilgal at doon muli nating ipahayag na hari natin si Saul. Lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari. Pagkatapos nagandog sila kay Yahweh ng mga haing pangkapayapaan at nagdiwang silang lahat. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone.